Inilunsad na ho ng Health Department ang kampanya nito na iwas paputok ngayong nalalapit pong holiday season. Ang Philippine National Police o PNP, sinimulan na rin po ang pag-iinspeksyon sa mga pagawaan ng paputok. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar? Alex, gaya nga ng sinabi mo kanina, mahigpit nang ipagbabawal yung paggamit ng anumang uri ng paputok sa labas ng bahay ngayong darating na holiday season at maging sa bagong taon. Naaalarma na kasi ang Department of Health sa tumataas na kaso ng mga firecracker-related injury. Higit 100% ang itinaas ng bilang ng mga biktima ng paputok noong nakaraang taon. Sa datos ng Department of Health, umabot sa 141 ang naitalang firecracker-related injury noong 2022. Mas mataas ito sa 70 lang na kaso noong 2021. Kaya naman ngayong taon, target ng DOH na mapababa o tuluyang mapigilan ang mga aksidente na dulot ng paputok. Bukod sa mga injury sa kamay, sa katawan, sa mata, ayaw din po natin ang yung air pollution, no, with the fireworks. Paggamit po ng mga fireworks, it also causes air pollution. Kanina inilunsad ng ahensya ang iwas paputok campaign sa lungsod ng Mandaluyong. Nakipagpulong na rin daw sila sa Metro Manila Council para mas mapaigting pa ang kampanya lalo na sa buong NCR. Taon-taon po humihiling po tayo ng tulong sa ating Metro Manila Development Authority at sa ating mga local chief executives para po mag-issue na isang resolution tulad nung ginawa natin last year and the years before that. Bawal na po talaga ang pagpapaputok sa mga kanya-kanyang households, no? So meron na pong itinatalaga ng mga common areas po sa mga local government units where yung sabay-sabay po or community fireworks display na lang po ang hinahayaang mangyari. Ang Philippine National Police, sinimulan na rin ang pag-iinspeksyon sa ilang pagawaan at tindahan ng paputok. Sa datos ng PNP, 28 manufacturer at 75 na mga dealer ng paputok at pailaw lang ang nabigyan nila ng permit sa buong bansa. Inutusan na rin po ng ating Chief PNP na simulan na rin po yung mag-iikot at ang iniiwasan po talaga natin na itong mga nabigyan po ng permit ay isa-subcontract po nila itong kanilang mga kontrata at dun sa mga bahay-bahay mag-assemble po ng mga paputok dahil diyan po yung kadalasan nagsisimula yung mga aksidente. Maliban sa paggamit ng paputok, nagpaalala din ng DOH sa publiko na maging maingat at hinay-hinay din sa pagkain ngayong holiday season upang hindi maputukan ng ugat. May datos talaga, the American Heart Association has data showing that there is increased number of fatalities, so 5% increase po. There's really correlation between the season, yung mga practices natin during this season, and increase in casualties. May namamatay po talaga na may mga sakit sa puso. Alex, bukod sa paggamit ng paputok, pinaigting din ng PNP yung kampanya laban sa indiscriminate firing ngayong darating na bagong taon. Nagbabala sila sa kanilang mga tauhan na sino mang masasangkot sa ganitong mga klaseng paglabag ay maaari silang maharap sa kasong kriminal at kasong administratibo na posible naman nilang ikaalis sa serbisyo. Alex? Okay, Mar, sorry to say this dun sa mga sa ating mga nasa otoridad, no, parang siram plaka na tayo, parang palasak na at paulit-ulit yung paalala na bawal ang paggamit ng paputok. Tanong natin dyan, Mar, meron bang sapat na tauhan ng PNP para manita at manghuli dito sa kanilang panawagan? Well, Alex, interagency na nga itong ginagawang panawagan ng gobyerno. At sa pagkakataong daw ito, mas pag-iigting nila yung koordinasyon sa kanilang mga force multiplier, yung mga nasa barangay. Dahil totoo naman, Alex, na tuwing sasapit itong bagong taon, nagkalat pa rin yung mga nagtitinda ng paputok. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ay nahihikayat na gumamit nito. Yan daw yung tututukan nila dahil kung mapapansin mo, tuwing malapit na talaga yung pagsalubong sa
bagong taon, nagkalat na sa mga palengke at kung saan-saan yung mga nagtitinda nitong mga paputok. At kung minsan niya ay nakahalo na rin dyan yung mga ipinagbabawal, yung mga oversized na paputok. Kaya naman ngayong darating na bagong taon, yan daw yung talagang ihigpitan ng ating mga otoridad, katuwang itong mga barangay tanod, at manghuhuli na talaga sila. At kailangan daw na may masampulan para sa susunod ay talagang hindi na gawin ito ng ating mga kababayan. Alex. Pero sa tingin ko, Mar, mukhang mahirap ang gagawin dito na kahit na pinagsanib puwersa to ng, sa katuwang na ating PNP dahil nga ang hirap na hulihin. Kunyari, nagpaputok ang isang tao. Paano malalaman nga yung putok na una yun, pagdating nila wala na yung suspect? Yes, Alex, kaya nga kailangan preemptive measure ang gawin ng otoridad dito at malaking papel daw dito yung gagampanan ng LGU dahil sila yung may mga tauhan lalo na sa pinakababang lugar dito sa bansa, dyan sa mga barangay, kaya sila yung aatasan nitong mga otoridad ng DOH at ng Metro Manila Council para tutukan nga yung pagpapaputok o yung paggamit ng paputok ng ating mga kababayan para maiwasan na yung dumaraming disgrasya tuwing sasalubong sa bagong taon. Mar, habang nagre-report ka, lumingon-lingon ka sa likod mo, baka may nagpaputok sa likod mo. Yes, Alex, mukhang gulong lang naman yata yung pumutok dito. At wala pa naman tayong nakikitang nagpapaputok ng firecracker dito. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel Matanaten sa PMP. Thank you. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.